Ilagay na rin po natin yung ating repolyo. Wow. Hindi tinipid sa repolyo. At takpan lang po natin siya ng 3 days para maluto ng maayos. Wow, sarap. Nababanguhan ako. Ito nga yung pinakang ayaw ko na feelings eh. Yung ano, gusto mo pang kumain pero busog ka na. Meron po siyang picture ni Luna. And then meron pong kuko. So mamaya i-close up ko na lang. Yung bukod tsaka balahibo. Oh, tapos ito po ay balahibo. Tapos ito po yung letter. Bounce. Yan po mga kayami. Paulan-ulan pa rin po rito ngayon sa Kamaynilaan. Kanina po ay medyo mainit na. Pero ngayon po ay umuulan na naman. At yan, lumalakas na naman. May bulaklak po yung katmon. Ayun, nababasa na po ang inyong kayami. Pasok na po tayo sa work at sana naman po ay humina yung ulan dahil magbe-break tayo. Break time natin ay gusto kong magkape. Yung mga kayami, so out na tayo sa work. Hindi po ulit ako nakapag-video dahil maraming kinukuha ngayong marami pong kinukonsolidate ng mga reports at kailangan talaga galing sa utak galing sa puso at isip yung mga ideas. So pinagbawalan kami mag-chat GPT, kailangan daw ay organic, authentic. And kaya gumawa ako, dinibdib ko yung reports ngayon. So, pauwi na kami, kasama ko ngayon ay si Boss Danilo. And Danilo. Yun. So, bukas naman ay hapon pa yung natin. Pasok natin 1 PM. Nagpatay na ng ilaw. Lumabas na po tayo ng mall. Medyo madilim pa or parang nagbabanta pa rin ng ulan sa mga susunod na oras. Pero sana naman po bukas ay hindi na masyadong umulan at hindi na kami makabawi-bawi ng benta. Hindi nag-chat sa akin si Papa Di kung nagluto na ba siya ng ulam or what. Pero kung hindi man ay may mga stocks naman tayo. Remember na nag-grocery kami last time. So kung hindi man siya nakaluto ay doon na lang tayo babawas sa mga pinang-grocery natin. Musta mga kayami? So ngayong gabi ay maghahanda na tayo ng ating hapunan. Habang wala pa si EK, ayan, meron na lang tayo 1 oras para mag-prepare. Tara, samahan niyo po akong magluto. So kanina guys ay pumunta tayo ng palengke at naghanap tayo ng pwede nating ulamin ngayong araw. Ay ngayong gabi na pala. So ngayon guys, bumili tayo ng baboy. Bali, hinati ko lang po yung baboy. 2 hati po yan kasi medyo marami at alam ko naman na hindi namin mauubos ni EK kaya hinati ko na lang po. Bumili po tayo ng tomato sauce, paminta, tapos itong repolyo. Nagkakahalaga lang po yan ng 50 pesos.
Kamatis po, nagkakahalaga ng 20 pesos. At bumili rin po tayo ng Baguio beans, nagkakahalaga po ng 30 pesos. At bumili rin po tayo ng patatas ni Ate Sara. Ayan. So guys, may idea na po ba kayo kung anong lulutuin natin ngayong gabi? So ngayon naman po ay magkasayang muna po tayo habang tayo magluluto. Bali ito pong bigas na to ay galing, ito po yung binigay ni Ate Nels kay EK kahapon. At susubukan na po natin siya sa ingin ngayon. Tabi muna natin. Tapos tayo ay maghihiwa na ng ating mga ingredients para sa ating ulam. Bali guys, dito ako nahihirapan maghanap kanina ng isa nating ingredients, ang saging na saba. Paikot-ikot na talaga ako sa palengke kanina, wala akong mabilhan. Tapos yung isang bibilihan ko dapat ay sarado na. At hindi talaga makokompleto tong ating ulam ng wala yung saging na saba. Kaya ang ginawa ko po ay buti na lang, bukas pa yung bilihan ng merienda. Bumili po ako ng maruya. Yung maruyang saging na ipinirito na. Bumili po ako ng isa halagang 25 pesos. Sabi ko po ay wag nang lagyan ng asukal. Ayan. Tapos ito po ay tinanggalan ko lang po yung ano niya. Tinanggal ko lang po yung pinaka-arena niya. At hindi na po natin siya ipipirito dahil nga po siya ay naipirito na kanina. Tara guys, simulan na po natin ating pagluluto. Ito po yung gamit ang magic kawali ni KI. Magsisimula na po tayong magluto. At gagamitin na rin po natin at itong ating Golden Fiesta oil na binili natin na nakaraan. Maglalagay lang po tayo ng mantika. Tapos po ay ilalagay na po natin yung patatas pagka naman natin na mainit na. Ipipirito lang po natin ng bahagya. Meron pa. Ayan mga kayami at itatakop na po natin. Ayan po, pagluto na yung ating patatas ay hanguin na po natin siya. At isasangkot siya na po natin itong ating baboy. Ilang piraso ba? Sana po ay malambot yung nabili natin bago. Kasi minsan po ang mga binibenta sa palengke ay napaka-kukunat. Ang masarap pa naman po sa lutuin talaga pag baboy ay yung malambot at parang natutunaw sa bibig ang taba. Kahit naman po konti lang ang lahok na baboy ay okay lang naman po. Ay marami naman po tayo nilay. At hindi lang po natin nahanguin ng baboy. Igigilid na lang po natin siya. At pag golden brown na siya ay magigisa na po tayo ng ating sibuyas at bawang. Bali may isa pala tayong ingredients guys na hindi nabili. Kanina ay nagdadalawang isip ako kung kailangan ba o hindi. At ngayon ko lang na-realize na kailangan pala siya. Hindi po tayo nakabili ng carrots.
Ayan po yung isang kulang na ingredients natin. Pero laban na. Wala na tayo mabibigyan alas 9 na. At ibigisin na rin po natin yung ating kamatis. Maglalagay na rin po tayo ng 4 cubes. Mag-a-add na rin po tayo ng pamintang durog. At maglalagay na rin po tayo ng patis. Konting patis lang po. Mga 2 takip. Haluin lang po natin. At mag-a-add na rin po tayo pala ng tubig. Pero mas masarap po kung medyo masabaw na rin. At haluin lang po natin ng konti. At syempre ipantay ang kawali. At tatakpan po natin siya hanggang sa umulok. Gamit ang ating pangmalakasang takip. Bali ito po yung gusto kong palitan talaga. Pag nakapag-divisory nga po ni KI, bibilin po natin ay yung takip ay babasagin na para maganda at kita. Tsaka mas presentable. Ayan mga kayami, at pag kumukulo na, ay i-check natin siya. Wow, masabaw. Parang masabaw yung ating ulam. Sinigang yarn. At maglalagay na po tayo ng ating tomato sauce. Hindi naman kailangan marami. At mag-add lang po tayo ng konting sugar. Pambalance po ng asim at alat. Ang sarap. Tapos ay ilalagay na po natin yung ating patatas na pinirito kanina. Tapos po yung ating saging. Medyo hindi na po natin tatagalin yung pagluluto dahil pauwi na si Ike. At ilahok na rin po natin yung ating mga gulay pa. Sabay-sabay na po natin. Para isang kuluan na lang. Iniwanay. Gawin na po natin yung ating Baguio beans. Na para mukhang marami. Ilagay na rin po natin yung ating repolyo. Wow. Hindi tinipid sa repolyo. At takpan lang po natin siya ng 3 days para maluto ng maayos. So yun mga kayami, after 3 days ay titingnan na natin kung luto na ba ito. Wow! Wow, galing. Luto na kaya itong ating hindi hiniwang Wow, garaw. Check lang po natin. Ang ilalim, baka natutong na. Wow, kulang lang tayo ng ng carrots, pero ang kulay niya pa rin. Iba talaga ang ulam pag may gulay. Bumukulay ang buhay. Wow. Diba? Ganda. At ayun mga kayami, bago tayo magtapos ay lalagyan din natin siya ng laurel. Ayan. Medyo na late pero pwede na yan. Kesa wala. Ayan. Tapos dagdagan lang natin ng konting paminta. Dahil medyo nakukulangan ako sa sa anghang. Ayan. Tapos haluin lang po natin ng bahagya. Kasi baka madurog na yung ating gulay.
Wow. Ganda. Wow, sarap. Pwede na to. Dadaan pala ako ngayon sa dito sa may Roshan. At may kukunin po akong mga cheque. Sabi kasi ni Papa Di, baka daw available na yung dalawang cheque dito sa sa Roshan, sa Damet at saka sa Ecobag yata. So check na lang po sa taas. Ayun mga kayami, subali nakuha na po natin yung dalawang cheque dito sa may Roshan. So ayun. Wala po ngayon dito si Papa Di at nasa bahay po siya ngayon. Litin lang natin. Marami pa rin po ang nag-gym kahit ganitong oras, 10 p.m. So I think hanggang 11 p.m. pa yung close ng ng Roshan. Marami pa rin naman pong tao pag mga ganitong oras na po sa May Francis Market dito sa Governor Pascual. Napakarami pong mga dumadaan, mga truck, mga 4-wheels, mga tricycle, tsaka po mga motor. Tapos itong Jollibee 24 hours, way back in 2015, nung nag-work po ako dito sa Jollibee 2014 and 2015, ay hindi po ganito karami yung tao kapag gantong oras, parang kokonti na lang din po. Tapos yung Jollibee is hanggang 10 p.m. or 9 p.m. lang dati. Kaya ngayon ay talagang nag-i-evolve na tong place na to. Mas dumadami na po ang tao. Bibi! Ay mga kayami, nakauwi na po tayo ng bahay. Tuwang-tuwa pa ang aking Uno. Tuwang-tuwa si Uno. Tuwang sa loob, ka naglalaro. Ay ko. Eh mga kayami, at good news, nakauwi na po si Luna. Nakabalik na si Luna after how many days ang aking bibi. So mamaya po natin ipapakita isa-isa. Galing po ito sa Eternal Boss Pet Provisions. Afterlife Services. Yun. So meron silang branch sa Bulacan, Mandaluyong, Novaliches at saka po nga sa Quezon City. Doy, mag-aaway, kita-kita sa camera. Yun. So bago po natin ipakita si Luna, ay kakain na po tayo. So meron tayo itong kanin at nagluto po si Papa din ng ulam. Mainit pala. Wow! What is this? Puchero. Sabi na nga eh. Kasi nababanggit ko nung nakaraang vlog, puchero. Na-vlog mo ba ito yung pagluluto o hindi na? Binilag mo rin? Sasama na lang natin. So kakain na po tayo mga kayami. Let's go! Ayan, nagsasandok na po si Papa din ng ulam. Kanina nga nung nasa store ako mga bandang 9 p.m. Kumakalam na yung sikmura ko, parang nagugutom na ako. Buti tsinaga akong hindi bumili ng pika-pika sa labas. Wow, sarap. Nababanguhan ako. Ako Buti rin. na lang hinabol ko pa yung laurel sa dulo. Talagang Bakit? umamoy pa kasi dapat may laurel na doon. Nahuli na nakalagay. Hinabol ko pa ng Parang dalawang ulaman natin yan, no? Hindi ko nga nilahat yung baboy kasi may alam kong medyo marami siya pati yung gulay. May baboy pa dyan, bukas pwede pa tayo magluto. May okra. Wala to okra. Ay, ng kutsero may okra. Ayan, bali mag-pray po tayo. Ayan. Panginoon, salamat po sa biyayang pinagkaloob sa amin. Basbasan po maging kalakasan ng aming katawan. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain na po tayo. Bali ito pong kanin natin ay na po ito. Ito po ay yung kay Ate Nels na. Ayan ay galing sa Quezon. Ayan. Hindi lang mabango yung ulam, mabango din yung kanin namin na may probinsya. May probinsya na. May queso. Tapos ay, wow. Tagkip na rin po si Papa din nga po pala ng Cucumber. Ayun guys, sinubukan na namin buksan yung TV at mukhang hindi na siya nagtotoyo. Pero ang problema naman ay naglo-loading.
I'm so excited. Mamaya, lambot ng baboy. Ilang oras ba itong niluto? Mabilis lang. Sakto na yung lasa. Eh mga kayami at si Ikay ay hindi pa rin tapos kumain. Kumusta? Mukhang di ka nasarapan ah. Ito nga yung pinakang-ayaw ko na feelings eh. Yung ano, gusto mo pang kumain pero busog ka na. Kasi pag masarap yung ulam, parang ganado kang kumain. Tapos ano, nakakaramdam ka na ng busog. Pero parang gusto mo pang kumain, dire-diretso pa rin ng dire-diretso. Pero yun yung napipil ko ngayon. Tapos sinabayan pa natin ng juice. Sobrang makakabusog siya. Yung mga gulay niya ay talagang hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo. May saging, may patatas, Baguio beans, saka ito. Paborito ko rin. Halos lahat naman talaga ng gulay, paborito ko talaga. Kaya maya-maya matatagal na pa tayo matulog kasi kailangan natin magpababa ng maraming kinain ngayon. So maraming salamat Papa D sa pagluluto. At again, salamat uli Ate Nel sa masarap na Nakanin na bigas. masarap na kanin na bigas. Nakatikim ulit tayo ng bigas na galing sa Quezon. Tama. Ayun mga kayami at sinusumpong na yung TV namin. Akala namin ay hindi na siya magaganyan-ganyan pero nakalimutan niya lang pala at may sakit pala siya. Ayan, sana ay ma-okay na siya sa mga susunod pang araw. Ayun mga kayami, so tapos na po tayong kumain at tapos na rin po kumain ng ating mga baby. Kasi nga, parang nung nagpapaksin sila ay medyo nagkaroon siya dito ng ng maliit lang naman. Medyo may makakapaka po na buko. Yun po ay dahil sa vaccine. So dahil pala inano natin siya parang hot compress. No? Yan. So, atin na pong i-reveal si Luna. Yun. So again, maraming salamat po sa Eternal Pause Pet Cremations Afterlife Services. Kung hindi niyo po napapanood yung video namin simula nung nagkasakit si Luna, pinavet, tapos ay hindi kinaya, ay yun nga po, po natin instead na ilibing natin siya kabagyuhan, ay pinaka-cremate na lang po natin. At yung service na naabil natin yung una is yung pinakamura, no? Pa 5,000, kaso kabutihang palad po sa buhay po ni Ma'am Marisa ay nagbigay siya ng $200 nung nakaraan. Tapos yun, kaya naisipan natin na i-upgrade. At ito na po. Oh. Alis ka dyan, baby. Ito si Luna. Baby mo yan. Kapatid mo yan. So, ito po yung isa sa pinakamagandang binigay po ng Eternal Pause. Hindi ko na siya i-unbox talaga kasi maganda yung pagkakasil niya. Tsaka bawat siya ng i-unbox, ganyan lang yan. Ganun talaga siya. Ayun, ito po yung pinakang fingerprints po talaga ng ni Luna. So kung magbibigay po kayo kung ano talaga yung fingerprints, ay yun po talaga yung i-aayon doon sa itatagda. Yun. Ano bang other term na gano'n yung pang igaganon? I-stamp yun. Tapos ay syempre may picture ni Luna. Meron po siyang picture ni Luna. And then meron pong kuko. So mamaya i-close up ko na lang. Yung bukod tsaka balahibo. Oh, tapos ito po ay balahibo. Tapos ito po yung letter. Yun. May sulat si Luna. Kaya mamaya babasahin natin. And then aside from that, meron pong certificate. Yun. Certificate of cremation. Tapos ito po yung nasa viewing na picture. And then bakit nga sila nag-add ng ganito? Nag-review kasi ako dun sa page nila. Parang additional siya. Yun. So nag-review po kasi nagandahan kami sa service. Bilang pasasalamat din nila, nag-additional sila ng isang pang picture na ipapa-frame na lang po siguro natin. Ayun.
yung mukha ni Lola. Ito, short ko po yan dahil kapag nakaupo po ako rito, ay lagi po ito yung pinakamahilig niyang pesto lagi, yung ulo niya. Yung nguso niya, ipinapasok niya lagi sa bulsa ng short ko. Kaya pinicturean ko po yan. Nalulungkot tuloy ako. Ayun. And then ito na po yung pinakang ano niya. Pinakang abo ni Luna. So open na po natin. Luna. May nakalagay po. Luna, Sinchu, White Brown. Yun. Tapos pangalan po ni Mandy, Banawi QC. So ito na po. Luna. Hindi na po natin i-open ha. So ito na po siya. Nakatatak lang po yung pinakang ano, pangalan po ng branch. So kahit tatabi natin baka biglang may ano, magluto si Kuya Roddy dito. May sahog. Yun. So hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako nakakamove sa pagkawala ni Luna, pero pinupunan po ng kasayahan ng iba nating mga aso katulad po ni Scarlett, tsaka po ni Raya, ni Uno, tsaka po ni Happy. Yun. So again, maraming salamat po sa internal boss. Ayun, baby mo yan, anak mo yan. Yan si Luna. So habang buhay na po natin makakapiling si Luna dito sa bahay. So hanapan na lang po namin ng magandang pwesto. Hindi po pwede rito baka isang araw ay itumba ng mga pusa o di kaya ay maabot ni Raya or ng ibang aso. So may sasabihin ka, mag-e-end na ako ng ano. Ayun po muli, nagpapasalamat po kami sa lahat na nakiramay, nagmalit kay Luna. Ayan, syempre po kay Ate, kay Ma'am Marisa po na tumulong po sa amin. Ayun, maraming salamat po. Ayun lang po. Hindi pa ako makapagsalita kasi kanina nung binitbit ko siya galing sa labas. Parang nakaramdam na naman ako ng lungkot kasi yung dinaanan ko ay hindi dinaanan ko nung buhay pa siya. Dinala mo siya sa bed. Dinala ko siya sa bed. Parang nakaramdam ako ng lungkot ulit. Parang maiiyak na naman niya kanina. Pero okay. Okay na rin naman kasi at least ngayon ay kasama na natin siya ngayon. Hindi na nga lang siya kumakawal tsaka nagsisira ng gamit. Yun. So maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood hindi naman sa aking channel kundi sa buong Dimiti. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye!